Number 10. Nakakatakot na pagbabalik. Isang barkada ang pauwi na matapos ang mahabang biyahe nang mapansin nila ang kakaibang bagay sa tabi ng paradahan. Akala nila basura lang o kung anong nahulog sa daan, kaya lumapit sila para iligpit. Pero paglapit nila, isang babaeng nakaputi ang nakita nilang nakapwesto sa sobrang hindi normal na ayos. Tahimik, hindi gumagalaw, at parang may kung anong mali sa presensya niya na agad nagpatigil sa kanila. Habang nag-uusap sila kung lalapitan ba o tatakbo, unti-unting gumalaw ang babae at dahan-dahang nawala sa likod ng pader na parang usok. Walang tunog, walang bakas, at pagtingin nila sa kanto, wala na siya. Ang pinaka nakakatakot? Yung pakiramdam na hindi ito aksidente, parang bawala na may kasunod pang mas malala. Kaya simula noon, hindi na sila naging kampante tuwing gabi at parking lot ang usapan. Number 9. Mahiwagang mga kamay. Isang ama ang nagmamadaling hanapin ang anak niyang babae sa loob niyang bahay hanggang sa marinig niya ang galaw sa isang kwarto. Pagbukas niya, nandun ang anak niya, pero ang mas nakakapangilabot, may dalawang kamay na parang inaayos ang buhok ng bata kahit wala namang taong kaharap niya. Kita niya ang kilos, maingat, parang pamilyar at hindi basta ilusyon lang. Paglapit ng ama para silipin kung sino ang gumagawa, biglang nawala ang mga kamay na parang hindi kailanman nag-exist. Tinanong niya ang anak at ang sagot nito, "Kaibigan ko lang." Pero alam ng ama na hindi normal ang kaibigang may totoong kamay na nakikita. Mula noon, naging tahimik ang bahay pero mas mabigat ang hangin dahil bawat kaluskos sa gabi ay parang paalala na may ibang presensyang nakikisama kahit hindi mo nakikita. Number 8. Mga ingay sa gabi. Gabi na noon at naglalaro lang ng games si Adam kasama ang tropa niya sa sala. Chill lang sana hanggang sa may marinig silang kakaibang ingay na sunod-sunod mula sa kwarto ng roommate. Una, parang kaluskos lang, tapos naging mas malakas. Parang may hinahatak, may bumabagsak, at may kung anong gumagalaw na hindi nila maipaliwanag. Ang pinaka-weird, wala naman dapat ibang tao sa loob ng bahay. Dahil sa kaba, kinuha ni Adam ang phone at nag-record habang nagsisigawan ng tropa kung tatawag ba sila ng pulis o sisilip. Nang subukan nilang lumapit, lalo pang lumukas ang ingay na parang may galit na presensya sa loob. Sa takot, tumakbo sila palabas para humingi ng tulong, pero hanggang sa matapos ang footage, walang malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang inabutan nila sa loob. Yon ang misteryong hindi na nila muling gustong balikan. Number 7. Bangungot sa camping. Isang lalaki ang nag-camping mag-isa sa gubat para magpahinga at mag-unwind. Pero naging mali ang lahat nang lumabas siya saglit para kumuha ng panggatong. Pagbalik niya sa campsite, may matandang lalaking hindi niya kilala na nagwawasak ng gamit. Sinisira ang mga gamit niya na parang may matinding galit. Hindi normal ang kilos at mas lalo siyang kinilabutan dahil ang paligid ay sobrang tahimik, parang walang ibang buhay maliban sa kanila. Sa sobrang takot, hindi siya nakipagsagutan. Kinuha niya agad ang mga kaya niyang dalhin at nagmamadaling umalis bago bumalik ang matanda. Pero pagdating niya sa sasakyan, mas lalo siyang nanlumo. Basag ang bintana sa passenger side. Parang may gustong pigilan siyang makaalis. At nang makita niyang bumabalik ulit ang matanda, doon na siya tuluyang nagpanik. Tumakbo siya ng walang lingon at mula noon, hindi na siya muling nagcamping sa lugar na yon. Number 6. Presential multo. Isang lokal sa California ang pauwi na sana nang mapansin niyang may kakaibang nangyari sa harap mismo ng bahay niya. Sa CCTV ng kapitbahay, kitang-kita na may babaeng pumasok muna sa bahay. Pero hindi siya normal. Tahimik, dahan-dahan, at parang dumadaan lang sa pinto na walang kahirap-hirap, na parang hindi tao. Ilang segundo lang ang lumipas, saka palang dumating yung mismong may-ari ng bahay. Walang kamalay-malay na may nauna nang pumasok. Nang napanood niya ang footage, doon nagsimulang manlamig ang katawan niya. Kasi kung totoo yung nakita sa kamera,
ibig sabihin hindi siya nag-iisa sa tinitiraan niya. At mas nakakatakot pa, parang matagal na siyang sinusundan. Mula noon, kahit simpleng pagbukas ng pinto o pag-akyat sa kwarto, may kasamang kaba. Dahil ang tanong, hindi na may multo ba, kundi gaano nakatagal itong kasama ko. Number 5. Sinasanipan na babaeng Iraqi. Sa isang pamilya sa Iraq, napansin nilang biglang nag-iba ang kilos ng babae, nagiging iritable, natutulala, at minsan ay may ibang tumingin sa mata niya. Sa paniniwala nila, maaaring jinn ang dahilan, kaya humingi sila ng tulong sa isang Islamic scholar para magsagawa ng ritual. Sa simula, maingat lang ang proseso, pagbasa ng mga talata, dasal, at pag-aalay sa babae habang pinapakalma siya. Habang tumatagal ang ritual, mas lumalalim ang tensyon kasi unti-unting nagiging mas hindi normal ang reaksyon niya. Nag-iiba ang ekspresyon, parang may bumabago sa loob niya, at kitang-kita sa mga kasama na natatakot sila pero umaasa ring gagana. Sa huli, ayon sa kwento, nagtagumpay ang ritual at bumalik siya sa normal. Pero para sa mga nakasaksi, hindi madaling kalimutan yung mga sandaling parang may ibang presensyang pilit kumakapit at pwedeng bumalik anumang oras. Number 4. Pagpaposes sa tindahan. Isang ordinaryong araw lang sana sa isang maliit na tindahan hanggang sa may lalaking pumasok na mukhang normal sa una. Pero ilang saglit lang, bigla siyang nanginig ng todo, parang nawalan ng kontrol sa katawan. Nagulat ang mga tao sa paligid dahil hindi siya makatayo ng maayos at parang may humihila sa kanya mula sa loob. Walang nakakaintindi kung lasing ba, may sakit o kung may mas kakaiba pang dahilan. Habang tumatagal, mas lumalala ang eksena hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Sinuri raw ang CCTV, pinag-usapan sa lugar, pero kahit anong baliktanaw, walang malinaw na sagot kung ano ang nag-trigger sa nangyari. Ang mas nakakatakot, may mga naniniwalang hindi ito basta seizure o panic, kundi isang pagpapakita na gustong mapansin, lalo na't parang may sandaling humarap siya sa kamera na tila alam niyang may nanonood. Number 3. Exorcism ni Pope. Noong 2014, sa Vatican, may grupo ng mga taong dinala na pinaniniwala ang may dinadalang masamang presensya. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit si Pope Francis sa isang lalaki at mahinahong inilagay ang kamay sa ulo nito. Isang simpleng kilos na para sa marami ay dasal at basbas lang. Pero halos agad nagbago ang reaksyon ng lalaki. Napasigaw, napakilos ng marahas at naging halatang may kung anong naistorbo sa loob niya. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang inalis ng Pope ang kamay niya at umalis ng walang paliwanag, na parang piniling huwag nang ituloy ang komprontasyon. Doon nagsimula ang mas matinding usap-usap. Ano ba talaga ang nangyari? May nagsasabing may entity na nag-react, may nagsasabing emotional overload lang, pero yung bigat ng eksena at yung bigla ang paglayo ang nag-iwan ng tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang sagot. Number 2. Misteryo ng abandonadong bahay. Isang YouTuber ang nag-explore ng abandonadong bahay para sana sa content. Madilim, tahimik at puno ng alikabok. Kaya akala niya ang tanging kalaban ay takot lang. Pero sa loob mismo, bigla siyang nakasalubong ng isang lalaking sobrang kakaiba ang itsura. Balot ang mukha ng parang plastic at ang tindig ay hindi pang tao sa unang tingin. Sa ilang segundo, parang tumigil ang oras. Yung tipong hindi mo alam kung tatakbo ka ba o maninigas ka na lang sa kinatatayuan mo. Habang pakalapit ang YouTuber, doon niya napansin na hindi siya inaatake, parang pinapaalis siya. Ang lalaki, imbes na manakot, tila nagbababala. Umalis ka. Sa sobrang kaba, hindi na siya nagdalawang isip at mabilis na lumabas. Pagkatapos nun, ang tanong na naiwan ay mas nakakatakot. Sino yung lalaking iyon at bakit siya nandoon? At kung totoo nga ang babala yun, ano ang ayaw niyang makita ng YouTuber sa loob?
Number 1. Nakakatakot na batang Hapon. Noong 2007 sa Japan, 2 lalaki ang nakakita ng batang babae na nakaharap sa pader at kumikilos ng sobrang kakaiba. Parang walang malay, parang may sinusunod na hindi nakikita. Ang pinaka nakakapangilabot, balugtot ang mga braso niya pabaliktad sa paraang hindi dapat posible na parang may pumipilipit sa katawan niya. Sa una, akala nila prank lang o may sakit lang, pero habang tumatagal, mas lumalakas ang pakiramdam ng may mali talaga. Biglang napansin sila ng bata at tumakbo ng diretsyo papunta sa kanila. Hindi normal na takbo, kundi parang walang kontrol at may habol na galit. Nagpanik ang dalawa at mabilis na tumakas, pero hanggang sa makalayo sila, dala pa rin nila yung tanong, ano ang kumokontrol sa bata? Dahil kung ordinaryo lang yun, bakit ganun ang galaw? At bakit parang alam niyang may nanonood?